Naniniwala ka ba sa kasabihang kapag tumatakbo ng matulin, sa simbahan din ng tuloy? ah, teka lang. Tama ba tong kasabihan na to? Parang may mali. Pero basta naniniwala ako na kapag natinik ka ng malalim, wala kang tsinelas. Tama naman, di ba? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kuya Manmon, sakto talaga tong duyan na ginawa mo dito sa gilid ng palayan. Ang ganda ng view. Tapos kitang-kita yung sunset. At saka, malilim dito sa ilalim ng puno ng lukban. Oo nga, Kuya Manmon. Masarap magtambay dito tapos magpapalipad tayo ng saranggola. Junjun, Bembem, baka naman mag-away pa kayo dito dahil sa duyan na to. Kasi kapag nag-away kayo, tatanggalin ko talaga to. Kuya Monmon, sa laki ng duyan na yan, kasya ang 3 tao. Hindi kami mag-aaway ni Bembem. Promise. Oo nga, kuya. Hindi kami mag-aaway ni Junjun. Nakakatuwa talaga tong kapatid kong kambal. Parang kailan lang. Ang liliit pa nila tapos ako yung nag-aalaga. Pero ngayon, mas malaki pa sa akin. At eto, nang matapos ang duyan na, yari sa gulong at kawayan, sabay-sabay na kaming 3 na naupo sa duyan. Bawat ugoy, tila ba bumabalik ako sa nakaraan. Bawat dampi ng hangin, sana madama muli ang kagaya sa panahon na lumisan. Kuya Manmon, nung bata ka ba, nagduduyan ka din? Oo naman. Yari sa sako ang duyan na ginawa ko noon. Tapos, dito din nakatali sa puno ng lukban. Kuya Monmon, sinong kasama mo nun? Si Lorenzo. Siya yung kalaro ko nun. Kuya Monmon, babalik pa ba yung si Lorenzo? Kasi yung nag-iisang lollipop sa garapon, expired na yun. Hindi na pwedeng kainin. Ilang taon na ba sa garapon yung lollipop na yun, kuya? Bembem, Junjun, halos kasing tandaan nyo ang lollipop na yun. Siguro mga 15 taon na. Alo, kuya. Bakit di mo pa kinain dati? Bakit nagtira ka pa ng 1 piraso? Nako, kayong dalawa ha. Lagi na lang kayo nagtatanong tungkol sa lollipop na yun. Basta, hindi pwedeng kainin yun. Kuya Monmon, expired na kasi yung lollipop na yun. Baka mamaya malason ka pa kapag kinain mo. Bembem, Junjun, maligo na nga muna kayo. Ang babaho nyo na. Amoy bayag na kayo eh. Ay naku, Kuya Monmon, maligo ka na din. Amoy tinapay ka na eh. Yung putok. At eto, tumakbo na yung kambal kong kapatid.
umiwas ng masaktan. Pero wala naman akong putok. May inaalala tuloy ako habang nakaupo ako ngayon dito sa duyan na ginawa ko habang nakaharap sa malawak na palayan. Tuwang-tuwa palagi si Lorenzo kapag inuugoy ko siya sa duyan. At yung lollipop, akala ko ba bago maubos ang lollipop uuwi na siya. Pero umabot ang halos 15 taon. Hindi na siya bumalik dito. Naalala ko tuloy ang lahat. Kung paano nga ba nagsimula ang lahat. Nang mawala si nanay, itinaguyod na lang ako ni tatay na mag-isa. Sabalit may nakilala si tatay na muling nagpatibok ng puso niya. Napakabait ng bagong napangasawa ni tatay. Di ko naramdaman na ibang tao ako sa kanya. Itinuring niya ako na tunay na anak. Kaya kahit paano, parang kasama ko pa din ang tunay na nanay ko. Subalit, mapaglaro talaga ang panahon. Ewan ko ba? Pero bakit lahat na lang ng mahalaga sa buhay ko, iniiwan ako? Bakit ganun ang tadhana ako? Bakit ko nararanasan ng ganito? Nilisan na din ako ni tatay. Sumama na siya kay nanay sa langit. Kaya ito, labis yung kalungkutan na nararamdaman ko. Uli lang lubos na di ko na alam ang patutunguhan ko. Nagkaroon naman ako ng kambal na kapatid sa pangalawang asawa ni tatay. Subalit napakahirap pala talaga kapag ang tatay ang nawala sa pamilya. Kitang-kita ko kung gaano nahihirapan ang pangalawang nanay ko. Halos kahayod kalabaw na siya. Walang pahinga at hindi niya hinayaan na tumigil ako sa pag-aaral. Subalit isang araw, nagkasakit si nanay dahil sa sobrang pagod at halos hindi na nagpapahinga. Pakiramdam ko, kailangan ko nang magdesisyon. Kaya tumigil na ako pansamantala sa pag-aaral. Nagsimula na ako magtrabaho. Nangalakal ako ng mga basura, tapos kapag naibenta ko na yung mga kalakal ko, bumibili ako ng bigas at asin doon sa tindahan na nadadaanan ko. Madalas kasi na asin ang ulam namin. Pero minsan, kapag may sardinas, sobrang saya ko na talaga. Madalas na nasa ilog ako. Dito ako namumulot ng mga kalakal na inaanod. At kapag puno na ang sako, uuwi na ako. Tapos may madadaanan akong hasyenda na may mataas na gate. Ano kayang meron sa loob ng hasyenda? Siguro madaming kalakal dun. Kaso bawal pumasok. Gusto ko talaga makapasok sa hasyenda para mangalakal. Kaya lang bawal talaga. Tapos yung bakod, napakataas. At sa tuwing mapapadaan talaga ako sa hasyenda, ang naiisip ko lang, mga kalakal. Yun lang naman ang gusto ko. Masaya na ako sa ganun. Hanggang sa isang araw, nagpunta ulit ako sa ilog para mangalakal. Kaya lang, sino kaya yun? Kasi may nakita akong bata. Kasing edad ko lang siguro yun. Nakabag siya, tapos maputi.
Mukhang mayaman, maganda ang suot tapos natutulog siya sa ilalim ng tulay. Nilapitan ko siya kaagad. Pinagmasdan kong mabuti. Nakasapatos pa siya tapos maganda yung bag niya. Sino kaya to? Bakit andito siya? Hoy, bata. Gising. Gumising naman siya kaagad tapos ito. Nakatingin lang siya sa akin. Sino ka? Saan ka galing? Ako si Lorenzo. Di ko alam kung saan ako galing. Patay na kasi ang papa at mama ko. Pareho pala tayo. Ako din, wala na akong tatay at nanay. Pero may isa pa akong nanay. Yung pangalawang asawa ng tatay. Kung gusto mo, sa amin ka na lang tumira. Ano bang pangalan mo? Monico. Pero, Monmon na lang. Monmon. Ako si Lorenzo. Pero Enzo na lang. Okay. Pero, mamaya pa ako uwi, Enzo. Magtatrabaho pa ako eh. Bakit? Ano bang trabaho mo, Monmon? Eto. Namumulot ako ng mga basura, Enzo. Mga bote, lata. Basta basura na pwedeng ibenta. Sige, Monmon. Tutulungan na kita. Madali lang pala eh. Kaya naman ito. Kung noon, mag-isa lang ako na nangangalakal sa ilog. Ngayon may kasama na ako. At ito, masayang-masaya lang kami ni Enzo. Pakiramdam ko, parang matagal na kaming magkakilala kahit ngayon pa lang kami nagkita. Sobrang saya na sana lagi na lang kaming magkasama. At sana manatili na lang siya dito.